nagko-comment kay Sarah. Ayaw nila. Ito na lang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Bago po itong si Tito Soto, nananahimik. Ayaw niya totally sila mag-comment nila Lacson hinggil po dito sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan dati ni Marcoleta. Pero ngayon nakikita natin sobrang bitter ni Marcoleta, mga kababayan. At ayaw nitong tumigil, 'di ba? At may nabuking po ito, mga ka-GP Natics, na itong si Marcoleta pala ay mayroong commitment. Ano kaya yung commitment na sinasabi nitong ni Tito Soto, mga ka-GP Natics, na itinatago po nila Marcoleta at yung kanyang mga grupo? Ito po ang sinasabi ni Tito Zen. Nagkakainitan pagka merong ipinipilit na mali. May ipinipilit siyang mali. Kaya nagkakainitan, ano? Pero later on, na-realize ko, hindi yun ang point. Christian. Ang reading ko, camouflage yun. Camouflage yun to put me and the leadership of the Senate under the gun, kunwari. Pero ang naiinis sila, kung bakit hindi ko pinirmahan yung sulat sa DOJ. Okay. Baka may commitment sila to someone, to some people. Ohoy, may commitment. Kaya galit. Kaya nanggigigil, mga kababayan, dahil sabi ko nga unang-una, 'di ba, lumabas si Marcoleta in an open. Sabi niya, Mr. President, pwede ba natin pagbigyan yung inayos namin? Kasi may pangako kami sa kanila na kailangan sila ay maging witness protection, sila ay mapasok sa witness protection program. Sa madaling sabi, mga ka-GP Natics, etong si Marcoleta, ang commitment niya, kailangan kapalit ng kanilang pagsasalita laban doon sa mga kongresista na binagbabanggit at laban mga kababayan doon sa gusto lang nilang sabihin, at ang timeline ay July 2022 onwards lang. Yun ang commitment. At malamang, mga kababayan, kailangan ang commitment pang nakikita dito. Hindi sinabi ni Soto, pero nakikita ko. Ang commitment na kailangan nilang gawin, wag ituro ang mga Duterte. Kailangan malinis ang mga Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, yun ang kapalit ng sinasabi po na paglalabas ng istorya ng mag-asawang Diskaya. Yun ngayon ang nakikita ni Tito Soto na bakit sila mapilit? Bakit nangaaway sila? Bakit yung gusto lang nila ang gusto nilang masunod? Hindi naman sila ang majority na. Sila na ang minority ngayon. So nakakapagtaka, mga kababayan, na bakit ganun napupunta ang direksyon ng pag-iimbestiga nila Marcoleta at bakit sila lang ang nakakaalam nung sinasabi po na bibigyan nila ng pagkakataon na maging witness protection o mapasok sa witness protection program itong mag-asawa. 'Di ba? Samantalang sabi nga ng iba, magnanakaw. Sobrang naligo na sa pera ng taong bayan. Tapos sila pa ang gusto mo na maging state witness? 'Di ba? Oo, GP sangkot na dati si Napoles issue, si Jinggoy at Marcoleta. Pero, mga kababayan, si Marcoleta, hindi po yan na, 'di ba? Ang nangyari doon, parang hindi na imbestigahan yung kanyang issue. Alam nyo naman, Duterte. Although, malamang hindi aprobahan ni Secretary Remulla yun. But then again, is there a commitment somewhere? Hindi ba? Parang galit na galit bigla sa akin dahil ayokong bigyan ng proposal for immunity to be the witness protection program ng mag-asawa. Meron talaga. Maliwanag, 'di ba? Maliwanag talaga na merong commitment ang mga ito. 'Di ba?
Kailangan, syempre sa commitment, mga kababayan, meron niyang kasunduan. Isama na natin yung kasunduan. 'Di ba? May kasunduan yan at may kasunduan. Oh, tell this, tell this, tell this. Oh, ganun yun. And we will grant you yung immunity na gusto ninyo. Ang problema, mga kababayan, dahil ngayon nga po, hindi na naibigay yung immunity na hinahanap nila, therefore, at any given time, magbabago na po ang direksyon ng mag-asawang Diskaya. At nakakuha pa ako ng pahayag dito ng kanilang abogado. Kung tama ako sa nakita ko dito. Sana hindi ko nabura kasi minsan nabubura ko eh. Yun ang problema kasi dito. Pag inaantok ako, minsan napipindot ko sa higaan. O kaya pag nagtatapik akong ganyan, napipindot ko, nawawala. Pero tingnan ko rito kung meron pa ako. Kasi yung kanilang abogado ay nagsalita na rin, mga ka-GP. Teka lang. Ito. Nabuking na rin o nagsalita yung kanilang abogado na kung saan sinasabi nito, mga kababayan, walang script from Marcoleta sa mga Diskaya sa Senate. Pero ang request niya was for them to give testimony only from July 2022 onward. So sinadya nga ni Marcoleta hindi pag-usapan ang corruption sa Digong admin at idiin lang ang BBM admin. Galing po ito sa kanilang abogado Hindi po sa akin nang galing ito, mga kababayan. Sa abogado po ng mga Diskaya, sila ang nagsalita nito. May interview sa kanya at ang sinabi niya ay sinadya ni Marcoleta na hindi pag-usapan ang korupsyon sa Digong admin at idiin lang ang BBM admin. So, sa makatuwid, mga kababayan, tama yung hinala ni Tito Soto na mayroong commitment para pagbigyan ka namin sa iyong mga kahilingan na kayo ay mapasok, magkaroon ng immunity, ay kailangan ganito ang gawin ninyo. Lahat ng kondisyones, mga kababayan, kondisyones na nakalatag lang sa panahon ni PBBM, nakalatag lang sa mga kongresista na mayroong pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte na gusto nilang gantihan. At the same time, huwag papangalanan yung mga senador. Dahil kahapon, binabanggit ko, paano nagkaroon ng idea si Marcoleta doon sa sinabi niya kay Jinggoy, kahit pabiro na lang ito na safe ka na. Mga kababayan, safe ka na. I do believe na ito ay nanggaling sa affidavit nila Diskaya spouses at nakita ito ni Marcoleta nung nire-review nila ito para ma-filtered or para i-edit. Doon nagsimula yung idea na safe ka na. Mga kababayan, naniniwala po ba kayo na doon nanggaling yon? Ako naniniwala na inilagay ng Diskaya yung pangalan nila Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva na tumatanggap, mga kababayan, ng portion or nang sabihin natin lagay. Kaya nung tiningnan ito ni Marcoleta para ito ay edit or i-filtered, nakita niya doon. Kaya pinaalis to. Huwag mong ilagay yan. Okay, ito lang ang ilagay nyo. Para hindi na tayo masyadong marami pang mga ek. Kaya huwag nyo isama yung mga senador. Mga kongresista lang ang ilagay ninyo. At nakita nga natin, 2003 binanggit. Mga kababayan, Gloria binanggit. Pinoy binanggit. Tapos talon kay PBBM. Nasaan yung Duterte? 'Di ba? Pero nakita natin, yung Duterte, yung graph, doon talaga sila na mayagpag. So makatuwid, mga ka-GP,
talagang makukonclude mo na tama lahat ng atin pong opinion. Lahat ng ating assessment ay gawa-gawa lahat ito ni Marcoleta. And a fact na umamin etong si attorney, mga kababayan, na si Marcoleta ang nagsabi July 2022 onwards. At siya rin ang nagsabi na dapat, mga kababayan, ang sasabihin lang doon ay mga kongresista lang. 'Di ba? So isasama na natin. Siguro, sa opinion natin, sila din ang nag-utos na pangalanan mo, si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Oh. Malabong malabo yung kanilang mga pinagsasabi. Malabo dahil walang direksyon. Direksyon lang ito para iligtas ang mga Duterte. Obviously, pinagtakpan nila admin ni Duterte. Tama, di ba mga kababayan? Obvious na obvious yun, na pinagtakpan talaga nila. Ngayon, hindi pa natatapos dyan ang problema. Dahil nga nabuking, umamin na itong kanilang abogado na si Marcoleta ang nag-design nun, nag-utos, mga kababayan,